Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Hindi lahat ng pagmamahal nagsisimula sa tamang panahon. Minsan dumadating ito sa gitna ng kaguluhan, sa oras na pareho kayong hindi pa handa. Pero pareho nang nahuhulog. Sa isang maliit na kafe sa gilid ng lungsod, unang nagtagpo sina Sarah at Kaya. Tahimik lang si Sarah noon, abala sa pagkuha ng litrato ng ulan sa labas. Para sa kanya, ang mundo ay mas madaling intindihin kapag tinitingnan sa lente. Malayo, malinaw at kontrolado. Pero nagbago ang lahat nang may umupo sa tapat niya. May I sit here? Isang simpleng tanong. Pero nang itaas ni Sarah ang tingin, tila huminto ang oras. Si Kaya, basang-basa ang buhok, may konting inis sa mukha, pero hindi maitatanggi ang lakas ng dating. Para siyang bagyong pumasok sa tahimik na mundo ni Sarah, biglaan, magulo at imposibleng baliwalain. Sure, mahinang sagot ni Sarah, pilit na iniiwas ang tingin. Pero kahit anong iwas niya, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa kanya. Parang may nagsasabing, hindi ito basta simpleng pagkikita. Habang umuulan sa labas, unti-unting nabuo ang isang usapan, paunti-unti, parang patak ng ulan na nagiging bagyo. Hindi nila alam, ang gabing iyon ang simula ng isang pagmamahal na susubok sa kanila. Isang pagmamahal na hindi madaling tanggapin. Isang pagmamahal na kailangan nilang ipaglaban. At isang pagmamahal na, sa kabila ng lahat, magiging dahilan kung bakit sila magtatagal. Hindi inaasahan ni Sarah na muli niyang makikita si Kaya. Akala niya, isa lang itong panandaliang eksena. Sa buhay niya isang gabing dala ng ulan at katahimikan. Pero isang linggo matapos ang gabing iyon, muli silang nagtagpo sa hindi inaasahang lugar. Excuse me, ikaw yung nasa kafe, di ba? Napalingon si Sarah habang inaayos ang kamera niya sa isang maliit na art exhibit. Nanlaki ang mata niya nang makita kung sino ang nagsalita. Si Kaya, nakasuot ito ng simpleng polo at jeans, pero dala pa rin niya yung parehong aura, yung tipong kahit hindi magsalita. Napapalingon ang lahat. Ikaw? Mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Kaya bahagya. Mukhang hindi lang ako ang hindi nakalimot. Tahimik sandali. Pero sa katahimikan na yon, parang may libu-libong salita ang gustong lumabas. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sarah. Tumutulong sa kaibigan, ikaw? Participant ako. Photography, sagot niya, medyo nahihiya. Tumingin si Kaya sa mga larawan na nakadisplay. Tumigil siya sa isang litrato. Ulan sa bintana, may dalawang aninong magkatapat. Parang eksena nila. Ikaw too, no? Tanong ni Kaya, hindi inaalis ang tingin sa larawan. Hindi agad nakasagot si Sarah. Yeah. Magaling ka, sabi ni Kaya diretso. At sa simpleng papuring iyon, may kung anong init na kumalat sa dibdib ni Sarah. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, gusto niyang mas makilala si Kaya. At mukhang ganun din ito sa kanya. Naging madalas ang pagkikita nila matapos ang exhibit. Minsan sa cafe ulit, minsan sa park, at minsan sinasadya na. Hindi ka ba nagsasawa sa kape? Natatawang tanong ni Kaya habang pinapanood si Sarah humigop ng pangatlong tasa. Hindi. Mas nagsasawa ako sa mga tao. Sagot ni Sarah half joking. So special ako? Nakangising tanong ni Kaya. Napatingin si Sarah sa kanya. Saglit. Tahimik. Siguro. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa bawat kwentuhan nila mas lumalalim ang koneksyon. Si Kaya, na sanay mag-isa, unti-unting nasasanay sa presensya ni Sarah. At si Sarah, na takot magbukas ng puso,
Dahan-dahang natutong magtiwala. Pero hindi lahat ng maganda ay madali. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi, biglang tumahimik si Kaya. May problema ba? Tanong ni Sarah. Umiling si Kaya, pero halatang may iniisip. Hindi kasi ganito kadali, Sarah. Kasi? Huminto si Kaya at tumingin sa kanya diretso, seryoso. Pag pinili kitang seryosohin, hindi lang sarili ko ang kalaban ko. Napatigil si Sarah. Hindi niya alam kung matatakot siya o mas mahuhulog. Kaya mo ba? Mahina niyang tanong. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, ngumiti si Kaya. Hindi ko pa alam. Pero kahit ganun ang sagot, hinawakan niya ang kamay ni Sarah. At sa simpleng hawak na iyon, pareho nilang naramdaman. Hindi na ito basta pagkakaibigan lang. Masaya na sana. Simple lang kape, tawanan at mga kwentong walang katapusan. Pero unti-unti may mga bagay na hindi na kayang takasan. Isang hapon hinintay ni Sarah si Kaya sa kafe. Late na ito. Hanggang sa nakita niya, si Kaya kasama ang isang lalaki. Magkatabi. Masaya. Komportable. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang sumikip ang dibdib niya. Paglapit ni Kaya, agad itong ngumiti. Sorry, late ako. Sino yon? Diretsong tanong ni Sarah. Napatigil si Kaya. Saglit. Si Raf, pinsan ko? Hindi agad nagsalita si Sarah. Pero ramdam ni Kaya ang pagbabago ng aura niya. Bakit parang galit ka? Tanong ni Kaya. Medyo nagtataka. Umiling si Sarah. Hindi, wala lang. Pero malinaw may wala lang na hindi totoo. Tahimik ang sumunod na mga minuto. Hanggang sa hindi na kinaya ni Kaya. Anong problema, Sarah? Wala nga, sagot niya. Pero umiwas ng tingin. Napabuntong hininga si Kaya. Hindi ako manghuhula. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. At doon na pumutok ang lahat. Anong meron sa tin, Kaya? Diretsahan. Walang preno. Natigilan si Kaya. Kasi kung wala naman, bakit parang may karapatan akong masaktan? Tahimik. Masakit na katahimikan. Hindi agad nakasagot si Kaya. At yun ang mas lalong sumakit kay Sarah. See? Mahina niyang sabi. Hindi mo rin alam. Tumayo si Sarah. Pilit pinipigilan ng luha. At sa unang pagkakataon, siya ang lumayo. Hindi mapakali si Kaya. Buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ni Sarah. Bakit parang may karapatan akong masaktan? Hindi niya kayang baliwalain. Kaya kinabukasan, hinanap niya si Sarah. Natagpuan niya ito sa park nakaupo, tahimik. Hawak ang kamera pero hindi ginagamit. Dahan-dahan siyang lumapit. Sarah, hindi ito lumingon agad. Bakit ka nandito? Para ayusin to. Napatawa si Sarah pero walang saya. Ano ba to, Kaya? Kasi kahit ako, hindi ko na alam. Lumapit pa si Kaya. Alam ko. Napatingin si Sarah. Huminga ng malalim si Kaya. Parang naghahanda sa isang bagay na matagal niyang tinatakasan. Takot ako. Diretso. Totoo. Takot ako kasi hindi ko ito plano. Hindi ganito yung buhay na nakasanayan ko. Tahimik si Sarah nakikinig. Pero mas natatakot ako sa idea na mawala ka. Dagdag ni Kaya. Mahina pero buo. Unti-unting napalambot ang ekspresyon ni Sarah. Hindi ko pa alam lahat, sabi ni Kaya, lumalapit pa. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Huminto siya sa harap ni Sarah. Ikaw. Napatitig si Sarah sa kanya. Halo-halong emosyon, takot, pag-asa at pagmamahal. Hindi ko hinihingi na maging madali, sabi ni Kaya. Pero kung papayag ka, gusto kong subukan. Saglit na katahimikan. Pagkatapos mahina pero malinaw, sige. Isang simpleng salita. Pero sa likod nito, isang malaking desisyon. Ngumiti si Kaya totoo, masaya at puno ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, niyakap niya si Sarah. Mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan.
Pero hindi pa dito nagtatapos ang laban nila. Dahil ang mundo sa paligid nila, hindi pa handang tanggapin ang pagmamahal nila. Hindi naging lihim ang tungkol sa kanila. Sa una, tahimik lang mga tingin, bulong at haka-haka. Pero hindi nagtagal. Umabot din ito sa mga taong pinakamalapit sa kanila. Isang gabi, habang kumakain si Sarah sa bahay, biglang nagsalita si Tita Maribel. "Sira, may gusto akong itanong." Kinabahan siya. "Ano po yon?" Huminga ng malalim ang matanda. Yung babae, si Kaya. Napatigil si Sarah. "Anong meron sa inyo?" Tahimik. Walang takasan. Mahal ko po siya." Mahina pero buo niyang sagot. Parang bumigat ang hangin sa buong bahay. "Mahal?" Ulit ni Tita Maribel. Parang hindi makapaniwala. "Babae yon, Sarah." Alam niya. Alam na alam niya. "Hindi po nagbabago yon sa nararamdaman ko," sagot niya. Nanginginig pero matatag. Napailing ang matanda. "Hindi yan tama. Hindi yan ang buhay na gusto ko para sa'yo." At doon parang may pader na biglang tumayo sa pagitan nila. Sa kabilang banda, hindi rin ligtas si Kaya. "Sigurado ka ba dyan?" Tanong ni Raf, seryoso. "Nasa'yo ang desisyon, Kaya. Pero alam mo kung gaano kahirap niyan." Tahimik si Kaya. Hindi dahil nagdadalawang isip siya sa nararamdaman niya, kundi dahil alam niyang tama sila. Mahirap nga, pero hindi ibig sabihin na mali. Lumipas ang mga araw na mabigat. Hindi na tulad ng dati ang mga tawanan. Hindi na ganoon kadali ang pagkikita. Hanggang sa isang gabi, nagkita sila sa parehong kafe kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik. Parang may distansyang hindi nila kayang lampasan. "Pinag-uusapan ka na sa bahay." Unang nagsalita si Sarah. "Same," sagot ni Kaya, pilit nang ngumiti. Pero walang saya. "Anong gagawin natin?" Tanong ni Sarah. Diretso, walang paligoy. Napatingin si Kaya sa kanya mata sa mata. "Gusto mo bang sumuko?" Tanong niya. Parang kutsilyo ang tanong. Agad umiling si Sarah. "Hindi." "Then don't ask me like that," sabi ni Kaya. Mahina pero matatag. "Kasi hindi rin kita kayang bitawan." Tahimik. Pero may luha na sa mga mata ni Sarah. "Pero pagod na ako, Kaya," amin niya. "Pagod na akong ipaglaban to mag-isa." At doon na-realize ni Kaya ang pinakamahalagang bagay. Hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan itong ipaglaban. Araw-araw, pareho. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Sarah sa ibabaw ng mesa. "Hindi ka na mag-isa," sabi niya. Mahigpit. "Totoo. Kahit gaano kahirap, pipiliin kita." Paulit-ulit. Unti-unting tumulo ang luha ni Sarah. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. "Sigurado ka?" Mahina niyang tanong. Ngumiti si Kaya. "Hindi," sagot niya, "totoo. Pero pipiliin pa rin kita." At sa gitna ng gulo ng mundo, pinili nilang manatili. Magkasama, pero hindi pa tapos ang laban. Dahil minsan, ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi kung pipiliin niyo ang isa't isa, kundi kung kakayanin niyong panindigan ang pinili niyo. Matagal na silang nagkahiwalay sa loob ng ilang araw, dala ng pressure mula sa pamilya at mga tao sa paligid. Tahimik si Sarah, lumalakad sa park habang iniisip ang lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Samantalang si Kaya naglalakad rin sa parehong lugar. Pareho silang naramdaman ng pangungulila, pero pareho rin nilang alam, hindi madali ang mundo para sa kanila. Biglang nagtagpo ang mga mata nila sa gitna ng parke. Tahimik. Wala nang salita. Parang sinasabi ng kanilang mga mata, "Sana ay makahanap tayo ng paraan." Ngunit hindi pinalad ang gabi. Dumating si Raf, kumakausap kay Kaya, malinaw na may babala. "Alam mo ang ginagawa mo. Kapag pinili mo to, kakayanin mo ba ang lahat ng epekto?
Tumango si Kaya, hindi na tinataboy ang damdamin niya. Alam ko, pero pipiliin ko pa rin siya. Pumunta sila sa cafe kung saan nagsimula lahat, tahimik sa tabi ng bawat isa. May tensyon sa bawat salita, bawat paghinga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya, sabi ni Sarah, malapit nang maiyak. Alam ko, sagot ni Kaya, mahina pero buo. Pero hindi ko hahayaan na mawala ka. Dito na nila naramdaman. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalakas ang oposisyon ng mundo, ang pagmamahal nila ay hindi basta-basta mapipigil. Ngunit dumating ang isang pangyayari, isang insidente sa labas ng kafe. Isang grupo ng mga tao ang nakakita sa kanila, nagbigay ng mas matinding usisero at panghuhusga. Parang gusto na nilang pilitin silang maghiwalay. Napatingin si Sarah kay Kaya at sabay nilang naramdaman, kung hahayaan natin ang mundo ang mananalo sa atin. Pero hindi natin iyon papayagan. Dito nagsimula ang panibagong determinasyon. Pareho silang lumapit sa isa't isa, mahigpit na naghawak ng kamay. Halatang hindi basta-basta susuko. May luha, may pagod. Pero may tapang. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kafe, napagpasyahan nilang lalaban para sa pagmamahalan nila kahit hindi tiyak kung kakayanin ng mundo. Matapos ang mga laban sa pamilya at oposisyon ng mundo, unti-unti nilang naramdaman ang ginhawa. Ngunit alam nila, hindi pa tapos ang lahat, marami pang titingnan at haharapin. Isang araw habang naglalakad sa park, napagdesisyonan nilang harapin ang mga taong nakapaligid sa kanila, family, friends at kahit mga nanlilibak. Hindi na natin pwedeng takasan ang mundo, sabi ni Sarah, humahawak sa kamay ni Kaya. Pero pwede nating ipakita na handa tayong labanan ito. Together. Ngumiti si Kaya. Kaya natin. Basta magkasama tayo. Lumapit sila sa mga pamilya, tahimik sa umpisa, ngunit sa sandaling nakita nila ang determinasyon ng dalawang babae, napilitan ang lahat na mag-adjust. Hindi naging madali, may mga pagtutol pa rin, pero sa bawat hakbang, lumalakas ang loob nila. Ang pagmamahal nila matibay, totoo at handang ipaglaban. Dumating ang araw ng selebrasyon sa cafe kung saan nagsimula lahat maliit lang, intimate pero puno ng pagmamahal. Si Sarah at Kaya, nakaharap sa isa't isa, hawak kamay, nakangiti sa kabila ng lahat ng naranasan. Alam mo, sabi ni Kaya medyo kinakabahan, napakaraming hadlang, pero sa huli narito tayo. Hindi lang basta narito, sagot ni Sarah. Tinitingnan siya sa mata. Nagtagumpay tayo. Sa kabila ng lahat, tayo pa rin ang nanalo. Magkahawak ang kanilang mga kamay, halos hindi na nila pakawalan. Sa bawat ngiti, bawat halakhak, ramdam nila ang lahat ng hirap, takot, at sakripisyo. Lahat ay nagbunga ng pagmamahalan na hindi matitinag. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kafe, naramdaman nila ang luwad-tide na pag-ibig. Kahit mahirap, kahit may hadlang, ay laging nagtatagumpay kung pareho mong pipiliin. At doon nagsimula ang bagong kabanata nila, mas matatag, mas matibay, at mas puno ng pag-asa. A love that made it. Sa huli, natutunan nila na ang pagmamahal ay hindi laging madali. Minsan, kailangan mong labanan ng mundo. Minsan, kailangan mong labanan ng sarili mo. Pero sa bawat pagsubok, sa bawat luha, sa bawat takot, natutunan nilang ang tunay na pagmamahal ay pipiliin ka at pipiliin mo rin ito kahit paulit-ulit. Si Sarah at Kaya, sa kabila ng lahat ng hadlang, natagpuan ang lakas at tapang na manatili sa isa't isa. Ang kanilang kwento isang paalala na kapag totoo ang puso, walang imposible. At sa bawat bagong araw na darating, sabay nilang haharapin ang mundo, ngunit na ngayon magkasama. A love that made it. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog.
I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama, at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share, at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo,